malaking help to sa inyo, di ba? Para matutunan nyo. CSS 1.4 sheet 1. So, first things first. So, kailangan nating mag-change ng computer name ng server. So, paano nga ba mag-change ng computer name ng server? So, syempre madali lang yan. Punta tayo dito sa open ka lang ng folder, then these properties ng this PC, then you look for change settings. So, importante before you configure the server, kailangan papalitan mo na yung computer name yan. Change settings. So, hindi ka dito magpapalit ng computer name, no? Dito tayo sa change button. To rename this computer or change its domain or workgroup, click change. So, change tayo ng computer name. Siyempre, halimbawa ay De La Cruz server. Ayan, no? Click OK. So, indicator na sa-success yan, dapat magre-restart yung computer mo. Okay, so click OK, click close, then restart now. So, ganun na rin gawin natin sa client computer natin. Itong Windows 7. No? Change natin yung computer name nito. Open ka ng folder, computer, properties, no? Change settings, and then change, palitan natin siya. Ito naman ay one client PC, one client PC. Yan yung kanyang computer name. Okay, let's wait a little longer. Close, restart now. So, mag-restart din itong Windows 7 natin. Lagyan natin itong server. Password CSS 1234 sheet 1. Yan yung practice natin password, no? Then, so as you can see, may network siya dito, no? Ibig naka-install, naka-pre-install na yung driver niyan. Diba? Next, after nating mag-change yung name niya, lagyan natin siya ng IP address. How to statically assign IP address sa server computer. No, you right click dito sa network button na to, open network and sharing center, the Ethernet, o kaya sa change adapter settings. Para ito yung lalabas. Then properties. Okay, ito tayo IPv4 properties. Let's assign an IP, like for example class A IP address 1.0, no, not point dot 0.1 tab. So that's a class A IP address, no? Then we click OK, close, and then close it up. Punta tayo ng firewall, turn off natin si firewall. Alam nyo yan, hindi dapat makalimutan to para walang maging hassle sa network, sa checking natin sa network, no? Then close. Next, punta tayo kay client computer. Let's make sure na si client computer ay naka-dynamic IP address. Okay? So, Windows firewall muna tayo. Turn off natin si firewall niya para smooth lang ang operation natin later. Click OK. Then let's go back at change adapter settings, properties, no? Yan. Pag sinabi kasing static, ito yung mag-assign tayo ng IP. So, dynamic obtain ng IP address. So, dynamic muna tayo sa kanya, no? And okay. Kinonfirm ko lang kung naka-dynamic siya. Pero sige. Since naka-virtual machine tayo, check ko lang kung magko-connect sila. Assign lang tayo ng temporary IP, halimbawa 50 o temporary lang, di ba? 1.0.0.50. Then we click OK. I-check natin yung verify natin connectivity ng dalawa. Command prompt tayo. Ping natin yung server kung magkikita sila. PING 1.0.0.1.
Ayan, nagre-reply si server sa kanya. Ibig sabihin may physical connection sila or virtual connection. No? So, ganun din dito. Magano rin tayo sa kanya. Search natin command prompt. CMD, ping natin si client. Ping 1.0.0.50. Nagre-reply din siya. So, wala tayong magiging problem doon. Okay? Now that nakaset na tong dalawa, proceed na tayo sa adding of roles. First 3 roles na i-add natin is yung ADDS or Active Directory Domain Services, yung DNS Domain Services, Domain Name Services, and yung pangatlo is yung DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. So proceed lang tayo dito sa add roles. No, dapat yung tatlong role na yon hindi sila magkabali-baligtad. Pwede silang sabay-sabay i-install, pero hindi sila dapat magkabali-baligtad. Mauna pa rin talaga si ADDS. Let's click add roles. Next, make sure na naka-role-based or feature-based installation tayo. Feature-based installation tayo. Then next, no? Then we select the computer name and the IP address. Select a server from server pool. So ito yung server natin, di ba? Click next. No, select and check yung ADDS, then add feature. Next yung DNS, select and check, add feature, then DHCP, add feature. Sa server 2008 R2, hindi pwedeng ganito. Isa-isa talaga. Nagdi-DC Pro pa nga, di ba? Pero dito sa 2012, pwede na siyang sabay-sabay na ganito. So let's click next, 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 next. We click next again. Then, if you want, pwede natin i-check tong restart the destination. Then, click install. Let's wait a little longer. So, dito make sure na binabantayan mo to kasi minsan dito nagkakaroon siya ng remarks na successful na siya. Para hindi sayang yung time, babantayan mo siya, no? So, syempre pag after ng installation yan, magre-restart yan. Pagkagising yan, mag-ano na siya dito. Yan, so ito na, configuration required installation succeeded on De La Cruz server. So syempre we click close, no? Yan. Pag click mo yung close na yon, mayroon ka makikita dito notification tundilaw, no? Hindi pa talaga fully installed yung services ng DNS at saka ng DHCP. Kaya let's click this button, no? Promote this server to a domain controller. Yan mauna, hindi pwedeng itong DHCP. Dapat mauna itong DNS to make sure na mag-work siya properly. Okay, click natin yan. Promote natin siyang domain controller. Dito tayo sa add new forest. Yung ating target domain, halimbawa css.com. Yan yung target na domain natin, domain name. Click next, verify niya kung di pa nagamit yung css.com. And then wala na tayong babaguhin dito sa functional level, no? Pero maglalagay tayo ng password. Halimbawa, css1234 shift 1. css1234 shift 1. So yan yung ating password. Click natin doon. Tapos, a delegation coordinator cannot be created because the authority parent zone cannot be found. Okay lang yan muna. Click next tayo dito. Siyempre, wala pa naman talaga. Kaya talabas talaga yung error na yun. Wala pa tayong domain eh. Bago pa lang to. Then, click next. Click next. Next. Again, sa part na to, baka mag-click next lang tayo dito and install. Mag-wait lang natin ng medyo yan. Ito na yung summary niya. Tapos mag-click tayo ng install dyan. Install. Okay. So, magre-restart dapat to. Check natin, no? Ayan. Pag white na, ito na yung close natin yan. Tapos magre-restart yan. Okay, pagkagising yan, so meron ka ng DNS.
Okay? So, wait lang. Post lang ako ng konti. Okay, ito na. Nag-start na siya. Lalagin ko lang. CSS 1, 2, 3, 4, shift 1. So, ayan. Next natin gagawin. So, kailangan natin ma-complete yung DHCP configuration. Kasi kanina, natapos natin yung ADDS, na-promote natin yung DNS para maging domain controller. Next naman, i-complete natin yung configuration ng DHCP. Okay, so nag-load lang siya. Tingnan natin. Pag naging green na itong mga to, yan, pwede na tayo dilaw siya, di ba? Click natin yan. Next dyan, nawala na yung promote. Sinakompleto na siya. So, pumalit, ang naiwan, complete DHCP configuration. So, i-click complete natin yan. No? Next, commit lang tayo. Wala kang babaguhin dyan. Commit na tayo dyan. Commit. Then, close. Okay? So, okay na. May DHCP na tayo, pero wala pa siyang scope. So, kaya kailangan mag-create tayo ng DHCP scope. Punta ka ng Tools, DHCP, select DHCP. Makikita mo itong domain mo. Expand mo yan. Itong IPv4 na to. Right-click mo yung IPv4. Makikita mo, select New Scope. Then, click Next. Pangalanan natin yung scope. Kahit anong pangalan naman yan. DC Scope. DC Scope. Parang De La Cruz Scope. Next. Start yung IP address natin. Kailangan naka-pattern siya dun sa IP address natin. 1.0.0.11. Starting natin yan. Next, 1.0.0.15. Ngayon yung magiging starting and ending IP address. Diyan makukuha ng IP yung magiging client natin. Next. Puro next na tayo dito. Select natin to, no? Tapos, next tayo ulit. Next, finish. So, ayan, may scope na tayo. Pag click mo tong scope, address pool, ito na, meron na tayong address pool. Okay? Sa address list, dyan mo makikita yung mga nakakuha ng IP sa kanya. Okay? So, meron na tayo. Next, para ma-join natin itong client, dito sa server, create na tayo ng user account natin. Okay? So, paano mag-create ng user account? Kasi meron tayong ADDS, meron na rin tayong DNS, meron na rin tayong DHCP. Next natin gagawin, create tayo ng dalawang user. Halimbawa, punta ka ng Tools, Active Directory Users and Computers. Dito tayo mag-create ng user natin. Dito ang domain natin, yung users, right-click mo itong user, new, tapos user. Pwede rin naman dito ka sa loob nito. Dito sa loob nito. Dito ka, right-click ka sa loob nito, then new, then user. No? Halimbawa, first name is 1 De La Cruz. Yan yung kanyang credentials, 1 De La Cruz. Log on yan, user 1. Next, click tayo ng next. Uncheck mo tong ibabaw, check mo tong dalawang gitna. Lagay tayong password. CSS 1234 shift 1. CSS 1234 shift 1. Next tayo. Finish. May user na tayo isa. No? Then close natin yan. Next natin gagawin, i-join na natin tong client doon sa domain. First, in order for us to do that, punta muna tayo sa properties ng computer. I-ensure natin na nakalagay yung DNS server. Okay? Properties, ito, naka 127 siya. Dapat yan, tanggalin mo yan, gawin mong 1. Kung ano yung IP mo, yun din dapat yung IP ng server mo. Di ba? Preferred DNS server. Okay tayo dyan. Close. Ganon din gawin natin sa client. I-enforce natin sa kanya yung DNS server. I-enforce natin sa kanya yung DNS server. IPv4. Yan. Punta tayo sa kanya. DNS. Dapat naka-obtain lang yan. 1.0.0.1. Okay. Close. No?
IP config na tayo dito. Tignan natin kung ano IP ang binigay ng server sa kanya. So wala pa, naka-random pa siya, di ba? So ang gawin natin dyan, para lang ma-check natin, hindi yan ko-connect kasi naka ano siya, mag-e-error yan. Kaya ang gawin natin dyan, ibalik natin yung temporarily na IP niya, no? Sa actual na mangyayari talaga doon, dynamic lang yon, ha. Dito lang sa virtual machine tayo mag-a-assign ng temporary na IP address ng client. Okay? Sa totoong pangyayari, dapat naka-dynamic lang ito. Okay? IP config. Ayan, 11 siya. Next, i-join na natin siya. Punta tayo dito sa properties ng computer. Change settings. Change domain. css.com. Administrator. CSS 1234 sheet 1. So, dapat ko connect na siya. At maka-join siya sa domain. Welcome. Okay. Close. Magre-restart siya. Pagkagising nito, pwede mo nang i-log in dyan yung user account na create mo. Yung user 1. Mabilis lang naman siya. Siya, di ba? Makikita mo nag-login na siya. Kung kayo na nag-login to, wala namang ganito, pero ngayon meron na. Kasi may domain na siya. Di ba? So one client PC na siya. Switch user tayo, add user, user 1. CSS 1234 sheet 1. Ganito kasi sa Windows 7 Iba sa Windows 10 tsaka sa Windows 11, ha. Basta't parehas lang client yan, kapain nyo na lang. Pag Windows 11 ang gamit nyo, o kaya kapag Windows 10 ang gamit nyo. Okay, so ayan, nakalagin na, no? Ibig sabihin, nasa domain na to. Okay? Now, next natin gagawin, next natin itatry, mag-try tayo ng remote desktop. Okay? So, how to do that? Baka ng server manager. The add roles. Okay. Add roles tayo dyan. Click next. Role base pa rin. Next. Next. Piliin natin yung remote desktop services. Click next. 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 Lahat yan piliin mo maliban lang sa licensing. Okay? Pag ayaw magpapili, di huwag mong piliin. O, dalawa, yung virtualization host, wala. Kasi naka-virtual machine lang tayo. So, okay lang yan. Next, 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 install. Medyo may katagalan to. No? Kaya magpa-post lang ako ng video, ha. Okay. Okay, so after ma-install no, may remarks dito. A restart is pending on De La Cruz. O, you must restart the PC daw. Kaya click natin tong close. No, kung saan naman siya magre-restart So, pag di siya kusa nag-restart, edi mag-manual restart ka. Di ba? Pero magre-restart siya. Close natin, manual restart tayo. Naka-virtual machine kasi ako Kaya baka hindi siya manual na automatic na nagre-restart. Post lang ako
Okay, so ito yung pagkagising niya, no? Login ko lang. Login lang natin siya. Administrator. CSS 123 commercial card. So, ano nangyari? So, magre-resume yung installation nun. Magre-resume dapat yung installation ng remote desktop services. Ano, wala akong pinipindot dyan kung saan siyang pumasok dyan. Okay, so patience lang. Antayin nyo lang. Huwag kayong pindot ng kung ano-ano. Diba? So, automatic maglo-load dyan. Diba? So, yung ini-install ko dito ngayon, remote desktop services. Okay? So, pag nag-green lahat yan, tapos na siya mag-load. May nakapula pa kasi. Okay? So, nababantayan mo yan. Okay? Hindi pa dyan natatapos. After ma-install yon, yung RDS, meron pa siyang mga kailangang execute. Tingnan natin tong ano. Wala siyang remarks dito, wala siyang notification. Okay? Next natin kailangan gawin, punta tayo dito sa client. Mula sa client dito, punta ka sa remote settings. Paano makapunta sa remote settings? Punta ka sa properties ng computer, this PC, no? O properties. Makikita mo itong remote settings. Okay? Sa Windows 7 ganito, pero iba sa Windows 10 at saka sa Windows 11. So, pero makikita niyo yung interface na to, di ba? Dito tayo sa allow connection. No, allow connection, kahit ano, select tayo ng user. No? Pag ito ng ano mo, dito kasi kita dapat allow yung connection. No? Any version. Select, add tayo dyan. Admin. Add mo na yung admin, tapos check names ka dyan. Piliin mo na yung administrator. Next, user. Check names ka rin dyan. No? Piliin mo na lahat ng user. Then, okay. Okay tayo dyan. Apply. Okay. Ganun din gawin mo dun sa client. Ay, sa server. No? Ganun din gawin sa server. Punta tayo sa properties ng computer. This PC. Diba? Remote settings. Ito. Allow remote connections to this computer. Then select tayo ng user. Add tayo dyan. Admin. Mali spelling ko. Check names. Then user. Check names. Then okay. Okay. No, hindi pa doon natatapos yun. Punta ka pa dito sa tools. Local security policy. Punta ka pa ng local policies. Expand mo yan. User rights assignments. Expand mo rin yan. Hanapin mo itong allow log on through remote desktop services. Right click mo yan. Properties tayo dyan. Add ka ng user. Again, add pa rin natin si admin. Check names. Select mo lahat yan. Okay. Add natin si user. Check names tayo doon. Add mo na lahat yan. Para wala kang kawala. Then okay. Apply. Okay. Then close natin to. Understood? Now, restart tayo para sure na wala mangyaring problem. Or kaya mag-GP update ka. So, restart na lang ang ginawa ko. Okay? Post lang ako ha. So, ito na. Mag-login na ako. No? Administrator. CSS 1234. Shit, 1. So, nasa installation phase pa lang tayo. Wala pa tayo sa checking. Okay? Pero check items lang. Nakapag-create ako ng user account. Ibig sabihin, gumagana ang ADDS. Na-join natin tong client sa domain. Ayan, naka-join na siya. Diba? Full name, computer, cs.com. Ibig sabihin, gumagana si DNS. No, si DHCP lang talaga hindi gagana rito kasi virtual machine lang tayo. Okay? Next, magre-remote desktop tayo. Check natin kung makakapag-remote tayo. I-remote natin si client. Okay? Punta tayo sa search. Hanapin lang natin yung remote desktop connection. Ito. Remote desktop connection.
Pag remote desktop connection mo, ang ito-type mo dyan, yung IP address nung gusto mong i-remote. Diba, gusto natin i-remote yung client, ang IP ng client natin ay .11, so yan yung i-connect natin. Tapos, syempre yung password lang natin. 1, 2, 3, 4, shift 1. So, dapat ma-remote niya tong Windows 7. So, let's wait a little longer. Check natin kung anong mangyayari. Okay. So, itong virtual machine, ano lang to, for simulation purposes, practice purposes lang, no? Pero pag sa actual, yan, kailangan check na rin yung mga physical connection nyo, baka hindi nyo makontak yung nire-remote. So, babantayan nyo rin, baka sagiin lang yan. We click yes. Pag lumabas to, basahin nyo, click yes tayo dyan. Okay? So, kung titignan mo itong Windows 7, di ba, nakaganto siya, i-close natin siya. No? O, ganyan siya. Ganyan siya. Medyo may katagalan lang talaga siya. Nagpo-post pa ako yan. Kung hindi ako nagpo-post ng video, medyo matagal to. Okay? Ayan na. Nag-work naman yung ating remote desktop. Diba? Oh, nagpapaalam siya dito. Click natin okay. Oh, nag-log off na si client. Tapos itong server natin, nag-a-act siya as client ngayon. Kasi ni-remote niya nga yung client, di ba? So, na-contact naman niya. Preparing your desktop. Windows 7 Ultimate. O, di ba? O, ayan o. Yung server computer natin, nag-act siya as client. Ganun yung nangyayari kapag nagre-remote desktop tayo. Okay? So, parang physically, ang ginagamit mo dito ay Windows Server na computer station. Pero yung software niya, yung operating system niya, naka-remotely access siya sa Windows 7. Ganun yung nangyari dyan. Okay? So, i-close na natin. Okay na. Login ko lang dito sa kabila si client, no? CSS 1234 sheet 1. Nilagin ko na si client. Next, folder redirection naman. Gawa tayo ng folder redirection. Okay? Sa actual scenario ng folder redirection, dapat may folder kayo dito, ha? Meron kayong local disk D. Pero dahil maliit lang tong drive na to, virtual machine lang, kaya dito na ako sa desktop gagawa ng folder. Okay? Assuming na ito ay nasa drive D. Ha? Pangalanan natin siya ng DC folder. De La Cruz folder. So, wag mo muna siyang i-open. Okay? First natin gagawin yan sa folder redirection, share natin yan. Hindi ka dito dadaan sa share with. Hindi dyan. Dito ka sa properties. Sharing, share, no? Select natin dito sa drop-down list yung everyone. And then, add natin siya. Hindi pwedeng read lang. Pero kung sa actual na scenario, read pwede na yan. Read and write tayo yan. Then, share. Then, next is advanced sharing. Share this folder. Check natin yung permission. Dapat lahat yan naka-allow. Yung iba kasi by default naka-allow na lahat. Yung iba, kagaya nitong Windows 7, by default naka-disable yan. So, para mas maganda, mas sure mo, balikan mo. Okay? Then, apply. Okay? Copy natin itong network path. Yan yung kokopyahin natin, hindi yung root. Okay, close. Hindi ko pa rin siya binubuksan, di ba? Punta tayo sa Group Policy Management. Server Manager tayo. Punta ka ng Tools. Hanapin mo yung Group Policy Management. Asa si Group Policy Management? Ayun, letter G. Group Policy Management. Select natin siya dyan. Open natin yung forest. Open natin yung domain natin. Ito yung domain natin. Pwede mo siyang i-expand. Ito yung mga available policy ngayon. Pero maggagawa tayo ng bagong policy. Right-click mo si domain mo. Create a GPO. GPO means Group Policy Object. Select natin yan. Pangalan natin ba? DC Redirection. Okay, yan yung pangalan ng policy. Ayun na siya. Oh.
Pero wala pa laman yung policy na yan. Kaya right-click natin siya, edit natin yung policy. Hindi tayo sa computer configuration. Dito tayo sa user configuration. Policies, Windows settings. Ito na si folder redirection. Pag in-expand mo yan, parehas lang ng lalabas siya sa left and right. O, dito na tayo, desktop halimbawa. Right-click mo sa desktop, properties, yung settings niya, basic lang. Then, yung kinapi natin na root path kanina, ipe-paste natin dyan. No? Nag-shortcut kaya ako, hindi makikita sa video. Dapat right-click, paste. Okay? Then, check natin yung settings sa taas. Make sure na itong tatlong box na to ay naka-check. Then, apply natin siya. Okay. O, pili pa tayo na iba. Halimbawa, documents, properties, no? Paste. Check natin to. O, apply. Dahil documents yun, may message siya rito. Tatanungin ka lang dyan kung pati yung pictures, music, and videos isasama mo. O, mag-okay ka na lang dyan. O, may ginalaw tayo sa folder sa policy. Ang kailangan gawin, mag-GP update. So, command prompt tayo dyan. Sa command prompt, magta-type tayo ng group policy update. Na GP update /force. Pwede naman mag-manual restart ka na lang kung ayaw mag-GP update. Parehas lang mangyayari. Ma-update pa rin yung nasa registry mo, yung mga policy. Okay? Magla-log off to. Yes tayo dyan. Why? Magla-log off siya. Pagkagising niyan, ang next nating GP update is yung sa client. Para ma-adapt niya kung anong changes nangyari meron sa server. Administrator. Dapat. Administrator. CSS 1234 ship 1. Applying folder redirection. Ibig sabihin, na-apply na yung mga configuration na ginawa natin. Okay, so lipat tayo dito sa client. Mag-GP update din tayo dito sa kanya. Para ma-update din yung registry niya. GP update /force. Huwag kayo malito sa pagtagal-tagal ko rito. No, kasi naka-virtual machine lang ako. Yes tayo dyan. Magla-log off din siya. Si client. No, Control-Alt-Delete. Other user 1. CSS 1234 ship 1. Okay. Check natin kung magwo-work si folder direction. Ito, nakapasok na si bubuksan natin ito pagkagising ni client. O, gising na si client. Check lang natin. Open ka lang ng folder dyan. Open tayo ng folder. Check natin siya. Dito tayo. Open natin tong folder na to. Yan, may administrator doon. Desktop. No? Bakit hindi? Gagana yan kasi naka-virtual machine tayo. Yun yung process niya. Okay? Ngayon, administrator lang tong pumasok. Pero kung dito yung naka-virtual machine, meron ditong user 1 na makikita. Okay? Next, printer deployment tayo. So, paano naman yung printer deployment? No? Sa printer deployment, punta tayo ng control panel sa server. Punta tayo ng control panel. Ito, control panel. Punta ka ng hardware. Device and printers. Yan. Mag-a-add tayo dito ng printer. Kasi wala pa tayong printer. No? Kahit wala tayong physical printer, pwede tayo mag-add ng virtual printer. Yung virtual printer, yun yung i-deploy natin. Okay? So, mag-printer deployment tayo. Add printer. Wala sa listahan yung printer natin, kaya mag-add tayo ng local printer.
Check nyo yung mouse cursor ko, no? Next, select natin pinakababa. Add a local printer or network printer with manual settings. Next, hahanap tayo dyan. Click next na lang tayo dyan. Ito yung mga available printer sa iba't ibang brand. So, yung kilalang printer, mag-Epson na lang tayo muna. Sample lang naman. Kung gusto, mag-Canon printer tayo. No? Okay lang. Kahit ano, mag-Dell printer ka. Anong printer ba gusto nyo? HP na printer. Pwede rin. O HP na lang tayo. LaserJet. No? Select natin siya. Next. Kopyahin natin itong printer name. O pwede mo rin siyang palitan. DC printer. O, palitan natin siya. DC printer. HP. O, ayan. Next. Ni-install niya yung printer. Then next natin to. Finish. Ito na yung DC printer natin na HP. No? Next natin dyan, right click mo yan. Printer properties. Hindi dito dalawa kasi yung properties niyan. Printer properties at saka properties. Dito tayo sa printer properties. Ito yung share niya. Sharing name niya. No? Ito yung share name niya. Copy natin yan. Copy. Make sure na naka-check tong tatlo. Share this printer, render print job, saka list in the directory. Most importantly, itong list dapat naka-check. Apply, then okay. Close na natin siya. Next, punta tayo ng server manager. Pupunta natin server manager, i-install natin si print services. Okay? Click okay, add roles tayo dito. Next, next, next. Hanapin natin si Print and Document Services. Nasaan si P? Ito. Check natin yon. Then add features. Okay? Pwede rin mauna ito bago yung mag-a-add ka ng printer kanina. Kahit alin mauna doon, mag-work naman yan. Next. 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 Restart. Yes. Install. Yan, nag-share pa lang tayo ng printer, nag-install pa lang tayo ng print and document services. Pero wala pa tayong policy tungkol sa printer deployment. No, yun yung huli natin gagawin. So, bantayan natin to. Medyo matagal kaya magpo-post lang tayo. Resume video, capture. So, ito na, nag-install na siya. Close natin to. Then, punta tayo ng, ito na, mayroon na tayo server services, nag-share na tayo ng printer. Next, kailangan natin gumawa ng policy. Tools, punta ka ng group policy, management. Gagawa tayo ng pangalawang policy para naman sa printer deployment. Kanina gumawa tayo ng policy para sa folder direction, di ba? Ngayon, gagawa tayo ng policy para sa printer deployment. Right click mo to si css.com, create a GPO, DC print policy, print policy. Ano na lang para unique. Okay, ito siya, DC print policy. Right click din natin 'yan. Tapos edit. Policies, user, Windows settings. Yan. Expand natin ito. Ito si deployed printers. Right click natin yan, deploy tayo ng printer. Tapos, ano bang pangalan ng computer natin? Ang pangalan ng computer natin, nakalimutan ko na kagad. Wait lang, tignan ko yung pangalan ng computer. Kokopyahin natin yung pangalan ng computer. Ayan. De La Cruz Server. De La Cruz Server pala. De La Cruz Server. May nakalimutan tayong character sa unahan dahil double backslash, single backslash, tapos i-paste natin yung pangalan ng printer. Then we click add. Then okay. Ito na siya, naka-deploy na siya doon. So again, mayroon tayong ginawa sa group policy. The next natin gagawin ay GP update. GP update /force. Successful na siya.
Yes tayo dyan. Magla-log off. Tapos i-log in natin ulit. Administrator. CSS 1234 shift 1. Okay. Punta tayo sa client. Check natin kung igawa lang tayo dito ng document. Halimbawa ito. Yan. Lagyan natin ng laman. Igawa tayo ng file. Print natin kunyari. File. Print. Makikita natin dyan mga printer na find printer. Ito siya, nakalist siya sa directory. Diba? Pag nakita siya dyan, ibig sabihin naka-deploy siya. Okay? So, that's it. Connecting to DC printer na siya. Pag connect siya dyan, install yung driver. Kung may internet tayo, may install yung driver. Pero dahil wala tayong internet, hindi may install si driver. Pero check natin. Ayan o. Diba? So, that's it. Nakita natin na nakapag-printer deployment tayo. Okay? So, mission accomplished.